Hi guys, narito ang ika-81 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay at Mario Chavenia sa pagbigay ng 50 Stone Spirit. Tara at simulan na natin ang kwento. Mansyon ng City Lord. Nagsusulat ang City Lord. May nag-report na isang kawal. City Lord, Sir, ang liham na ito ay inihatid ng isang misteryosong tao. Sabi ng kawal, mukhang para sa iyo ito. Lumakad papalapit ang City Lord. Isang misteryosong tao, inabot ito ng City Lord. Sa paghawak niya, nag-release ito ng aura. Sabi ng City Lord, hindi ito may bitag. Sige, maaari ka nang umalis. Masusunod, City Lord. Naglakad pabalik ang City Lord sa kanyang upuan. Binuksan niya ang sulat. Nagulat siya. Ang sulat kamay na ito ay kay Yehan. Binasa ng City Lord ang nilalaman ng sulat. Ama, kinabukasan ng pag-alis ko sa Glory City, nawala ako sa aking sarili, at hindi ako makatulog buong gabi. Ang lalaking ito ay naglakas loob pa ring sumulat pabalik. Sa totoo lang, mula nang bumalik ako sa Glory City noong nakaraang pagkakataon, alam ko na hindi ko makukuha ang posisyon ng City Lord. Nang nagsasanay ako sa labas ng mundo, nawala asterisk ang aking master matapos niyang subukang iligtas ako, at siya lang ang matanda sa Snowwind family na handang suportahan ako. Kung wala ang kanyang proteksyon, walang silbi kahit na iproklama mo akong City Lord. Hindi ko matanggap iyon. Kahit na mabait ka sa akin, wala akong nagawa. Para makuha si Zion, hindi ako mag-aalinlangan sa anumang bagay, kahit na nangangahulugan itong sirain ang Glory City ng buo. Dahil nang dalhin mo ako pabalik sa mansyon ng City Lord, sa mismong sandaling nakita ko siya, napagpasyahan ko na ang layunin ng aking buhay ay gawin siyang aking asawa. Maaaring nabigo ako, pero nang pumunta ako sa Dark Guild, natuklasan ko ang isang bagong mundo, ang Netherrealm. Nakakatawa, ang Dark Guild ay hindi nga pala itinuturing na isang malakas na kapangyarihan sa mundong ito. Kahit na ang Demon Lord ay hindi rin gaanong mahalaga. Dito, maraming mga pamilya ang may mga eksperto na demigod rank sa kanilang mga hanay. Napaisip ang City Lord, Ama, alam mo ba kung ano ang demigod rank? Iyon ay isang eksperto na nagtataglay ng walang katapusang kapangyarihan ng batas at nasa pinakamataas na antas ng legend rank. Sila ay isang pag-iral na pangalawa lamang sa mga Diyos mismo. Sa kasalukuyan, binigyan ako ng Woogie family ng isang posisyon na may ilang awtoridad. Nagpakita sila ng malaking interes sa Glory City. Kung handa kang ibigay ang buong Glory City bilang regalo, tiyak na magiging isang tao ka na. Ang posisyon sa Woogie family ay pangalawa lamang sa patriarka. Ano kung iwanan mo ang isang maliit na lungsod na matatagpuan sa isang lambak? Sa paglipas ng panahon, maaaring makapasok din ang iyong ama-amahan sa realm ng mga demigod. Kung tatanggihan mo ang alok na ito, pagkatapos ay bababa ang mga eksperto sa Glory City. Kapag nangyari iyon, ang Glory City ay magiging isang wasak na lupain. Hinihiling kong pag-isipan ito ng mabuti ng ama. Inihampas ng City Lord ang papel na kanyang binabasa. Hayop, akala ko ba'y itinuturing kong anak ko? Ang masunurin nga naman. Talagang nagpapalala ito ng mga bagay. May biglang nagsalita. Yes, Zang. Mabilis na lumingon ang City Lord. Napangiti siya. Ama, nakabalik ka na. Bumalik ako kasama ang apo sa batas. Nagtaka ang City Lord. Apo ano? Sa batas? Biglang pumasok ang ating bida. Bienan, matagal na tayong hindi nagkita. Dambrat, ano ang sinasabi mo sa aking ama? Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ikaw, nagsalita si Lord Yemo. Yes, Zang. Sa pagkakaisa lang ng pamilya magkakaroon ng kaunlaran sa lahat ng bagay. Ang pagiging seryoso mo sa buong araw kahit na sa harap ng iyong mga kapamilya ay hindi maganda. Tumayo ng matuwid ang City Lord. Oo, habang nakatayo, nang matuwid ang City Lord, tiningnan ito ng ating bida. Sa isip ng ating bida, wow, talagang ang bawat isa ay mayroong kanilang kaaway. Ano ang problema?
hindi mo na ba gusto ang pag-upo sa pangunahing bulwagan kaya? Napagpasyahan mong lumipat sa maliit na gusaling ito para gawin ang iyong trabaho. Ang lugar na ito ay malapit sa residential wing ni Zion. Nagbibigay ito sa akin ng mas maraming oras para alagaan siya at makasama siya. Haha, hindi ka naman ganyan. Isang liham mula sa Tridor. Isang liham na humihikayat sa akin na sumuko. Mukhang alam mo na ang lahat. Bumalik ako mula sa Netherrealm para sa bagay na ito. Kung ang mga paksayon doon ay kasing lakas ng sinabi sa liham, kailangan nating mag-isip ng isang countermeasure sa lalong madaling panahon. Sabi ni Lord Yemo. Depende iyon sa apo sa batas dito. Ye Zhang, sa pagkakataong ito, hindi naman masama ang iyong paghatol. Dagdag pa ni Lord Yemo. Ang talento ng apo sa batas ay napakaganda, at siya ay napakatalino. Kahit na ang Heavenly Marks family ay isang ordinaryong noble family lang, hindi pinapansin ng aming Snowwind family ang mga karaniwang opinyon ng publiko. At isa pa, tinuruan pa ako ng apo sa batas kung paano maunawaan ang kapangyarihan ng batas. Sabi ng City Lord, tinuruan ka niya. Mula nang bata ka pa, hindi ko nagustuhan ang ugali mong ito. Kahit na napakaganda ng iyong talento, masyadong matigas ang ulo mo at hindi ka nababaluktot sa paraan ng paggawa mo ng mga bagay, at ang pakikitungo mo sa mga tao ay palaging may kulang. Ang bagay na ito na kinasasangkutan ni Yehan ay dahil sa iyong masamang paghatol sa karakter. Inaamin mo ba ang iyong pagkakamali? Tumingin ang City Lord sa ating bida. Sabi ng City Lord, inaamin ng batang ito ang kanyang pagkakamali. Hindi ko kailanman gaanong naisip si Yehan. Pero ipinilit mo siyang maging City Lord. Ngayon tingnan mo kung ano ang nangyari. Sa kabutihang palad, hindi naging City Lord si Yehan. May isip mo ba kung ang isang tulad niya ang naging City Lord? Ngayon ay ibinigay ni Yehan ang kaalaman tungkol sa pag-iral ng Glory City sa Woogie family. Hindi naman masama kung isang pamilya lang, maaari pa rin nating maantala ang mga ito. Pero kung ang ibang mga pamilya ay darating din, paano natin sila lalabanan? Ang ugali mo ay napakasama kahit sa isang bata na tulad ni Nieli, na nagsisikap para sa Glory City. Paano kung takutin mo ang bata? Sa isip ng City Lord, takutin ang bata. Pero napakasaya mo kay Yehan, na isang rebelde, at mas mabuti pa ang trato mo sa kanya kaysa sa iyong sariling anak na babae. Talagang nakakatawa. Napanganga ang City Lord. Lolo Yemo, huwag kang magalit. Ang ugali ng biyenan ay palaging ganyan. Nasasanay na rin ako. Kita mo. Ang mga anak ng ibang tao ay napakabait. Kahit na ang isang batang 13 o 14 ay mas makatwiran kaysa sa iyo. Kapag nakabalik ka na sa iyong silid, magmuni-muni ka sa iyong mga ginawa. At isa pa, ang kasal ni Nieli at Yuner ay napagdesisyonan na. Kapag natapos na ang bagay na ito sa Woogie family, hahanapin mo ang patriarka ng Heavenly Marks family para pag-usapan ang bagay na ito. Ang aming Snowwind family ang magkukusa na bumisita sa Heavenly Marks family. Hindi ba'y medyo hindi angkop? Anuman ang mangyari, dapat silang mag-propose ng kasal. Kung hindi, paano magiging maayos ang buhay ni Yuner? At isa pa, si Yuner ay isang teenager pa lang, masyadong bata pa siya. Sabi ni Lord Yemo, anong pamilya sa Glory City ang hindi nagpapakasal sa kanilang mga anak na babae kapag teenager na sila? Matapos makipaglaro kay Huyan Xiong ng matagal, iniisip mo bang gawing hindi mapakasal si Yuner na? Tulad ni Huyan Lanro. Okay, sa isip ng City Lord. Noong una, naisip kong asarin ng kaunti si Nieli nang makabalik siya para maging mas matapat siya. Paano niya napasama si tatay sa kanya? Sabi ng ating bida, Lolo Yemo, ang proposal ng kasal ay natural na magmumula sa aming Heavenly Marks family. Dagdag pa ng ating bida. Kapag natapos na ang bagay na ito, dadalhin ko ang patriarka at ang aking mga magulang para mag-propose ng kasal. Maganda. Tungkol naman sa betrothal gift,
anumang bagay ay gagawin. Ang mansyon ng City Lord ay hindi kulang ng anumang bagay. Tumingin si Lord Yemo sa City Lord. Ahem, maganda. Maganda. Kailangan nating mag-isip ng paraan para harapin ang Woogie family sa lalong madaling panahon. Bibisitahin ko muna si Yuner, pagkatapos ay mag-seclusion ako para magkultiba. Naglakad na palabas si Lord Yemo. Sabi ng City Lord, manatili ka rito. May pag-uusapan tayo. Matagal na akong hindi nakabalik. Gusto ko ring bisitahin si Zion. Niali, manatili ka lang dito. Kung magtatangka si Yezang ng anumang bagay, sabihin mo lang kay Lolo. Tingnan kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Oo, maririnig ang ingay. Sabi ng City Lord, nagmamalaki ka na ngayon, brat. Ngayon ay mayroong sumusuporta sa iyo. Hindi na kita matuturuan ng leksyon, ganoon ba iyon? Sabi ng ating bida, hehe, sasamahan ko ang mga aral ng biyenan. Ha! Kapag natapos na ang krisis na ito, dalhin mo ang iyong patriarka para mag-propose ng kasal. Magpapakasal muna kayo, at maghintay hanggang sa parehong 16 na taong gulang kayo para magpakasal. Kung maglakas loob kang gumawa ng anumang bagay na hindi dapat gawin bago ka mag-16, bibigyan pa rin kita ng isang malakas na palo. Pero syempre, huwag kang mag-alala tungkol doon. Dagdag pa ng ating bida. At isa pa, sa nakaraang ilang panahon, natuklasan ko ang ilang mga trip para maunawaan ang kapangyarihan ng batas. Dagdag pa ng ating bida. Biyenan ay nasa legend rank na, kaya maaari ka nang magsimulang maunawaan ang kapangyarihan ng batas. Emo, natanggap ko lang ang isang liham mula kay Yehan. Tingnan mo, maririnig ang ingay. Kinuha na ng ating bida ang sulat. Ito ba ang gagawin ng isang taong may natitirang pagkatao? Napabuntong hininga ang City Lord. Ayon sa nalalaman ko, ang Woogie family ay may 3 eksperto na demigod rank. Ang demigod rank ay isang eksperto sa pinakamataas na antas ng legend rank na nakaunawa sa kapangyarihan ng batas. Ang ganitong uri ng eksperto ay napakahirap harapin. Kung ang isa sa kanila ay darating, magkakaroon ng sakuna sa ating Glory City. Nakikinig lang ang City Lord. Sabi ng City Lord, mga eksperto na demigod rank. Malamang na kahit na ang Snowwind Spiritual God ay hindi makakalaban sa kanila. Maaari lang tayong umasa sa 10,000 Demon Spirits Array para lumaban. Sabi ng ating bida. Sa pagbabalik ko mula sa Netherrealm, nakita ko ang kanilang mga puwersa. Sabi ng City Lord, pumunta ka rin sa Netherrealm. Aabot ng 10 araw para makarating dito mula sa pasukan ng Netherrealm. Para sa isang malaking hukbo, aabot ng higit sa 1 buwan. Kailangan nating antalahin sila hanggat maaari. Mas matagal, mas mabuti. Marahil, sa panahong ito, makakaunawa si Lord Yemo sa kapangyarihan ng batas at maabot ang demigod rank. Sa panahong ito, mayroon ding pagkakataon na makagawa tayo ng isang plano. Nakikinig lang ang City Lord. Kahit nakilala ni Yehan ang Glory City, karamihan sa kanyang oras ay ginugol sa pagsasanay sa labas ng mundo. Kaya hindi niya nakita ang kapangyarihan ng 10,000 Demon Spirits Array, at hindi rin niya alam na mayroon na tayong 7 legend rank. Sabi ng City Lord, 7, kahit ako ay hindi alam iyon. Sabi ng ating bida, kung bibilanggan natin si Duan Jian bilang isa sa kanila. Ipakikilala ko sila sa iyo mamaya. Sa anumang paraan, kailangan nating itago ang ating lakas para malito ang Woogie family sa paghatol sa ating lakas. Ipapalagay natin na may sapat silang lakas para lamunin ang Glory City ng mag-isa. Kung hindi, kung dadalhin ng Woogie family ang ibang mga pamilya para pumunta rin dito, mas mahirap nang harapin. Ano ang lakas ng kanilang mga puwersa? Madali pa rin itong hawakan sa pagkakataong ito. 10 legend rank lang ang darating. Ang sitwasyon sa pagitan ng iba't ibang mga paksayon sa Netherrealm ay komplikado. Malamang na hindi nila iPad-adala ang kanilang mga demigod rank dito.
Kung 10 legend rank lang, kaya pa rin itong hawakan ng 10,000 demon spirits array. Sabi ng ating bida, kung mayroon din tayong demigod rank, hindi na sila makakalaban sa atin. Nakikinig lang ang City Lord. Sabihin mo sa akin ang paraan para makultiba ang kapangyarihan ng batas. Magsisimula na rin akong magkultiba sa seclusion. Residential wing ni Zion. Ipinakita na nagkultiba si Zion. Nag-iisip siya. Sinabi ni Lolo na nakabalik si Nieli kasama niya. Kakaiba, bakit hindi pa ako hinahanap ni Nieli? Sa isip ni Zion, nawala na naman ang aking konsentrasyon. Bakit ko ba siya patuloy na iniisip? Dapat akong magtuon sa aking pagsasanay. Ipinakita ang Snow Queen Spirit. Sa isip ng ating bida, iyon ang Blizzard Spirit Gem na binili ko sa Dark Prison Realm. Mukhang maganda ang epekto nito sa kanyang pagsasanay. Naglakad na papalapit ang ating bida. Sa isip niya, ang sarap sana kung makakapagpatuloy lang ako sa pagmamasid sa kanya ng tahimik. Mas lumapit pa ang ating bida. Twitch. May naramdaman. Nasa dito siya. Patuloy lang na pinagmamasdan ng ating bida si Zion sa ginagawa nitong pagkultiba. Lumipas ang ilang sandali. Hindi na matagalan ni Zion. Binuksan na niya ang kanyang mga mata. Sobrang lapit ng ating bida. Namula na naman siya. Sabi ni Zion. Ang tagal mo namang lumabas. Ang labas ng mundo ay dapat na talagang nakakatuwa, Haha, halos masyadong nakakatuwa. Nieli, kung aalis ka ulit ng mag-isa sa susunod na hindi mo ako isasama, hindi na kita kakausapin. Pinakita ang reaksyon ng dalawa. Ang pagsasanay ngayong pagkakataon ay talagang napakasama. Isasama kita sa susunod. Halika, namula na naman siya, sabi ni Nieli. Maikli ang oras, at marami pang dapat gawin. Tawagan na natin sina Ninger, Lu Piao, at ang iba pa. Matapos maayos sina Luoming at ang dalawa pa sa kanila sa ibang wing, muli na namang nagtipon ang grupo. Nagtipon na ang buong grupo. Nieli, ikaw na hayop, nakabalik ka na rin sa wakas. Pinag-alala mo kami ng matagal. Sakit, habang nakangiti si Duzi at Ninger. Sa isip ni Ninger, Nieli, maraming nangyari sa panahong ito, ang ilan ay lampas pa sa aking inaasahan. Sasabihin ko sa inyo ang mga detalye mamaya. Ipakilala ko muna sa inyo ang isang tao. Umilo ang braso ng ating bida. Lumabas na ang goddess. Nagulat silang lahat, habang nagre-release na ng aura ang goddess. Wow! Sino siya? Bakit siya ang liit? Nagtaka si Jian. Mabilis na lumapit si Lu Piao. Buhay ba siya? Tumitig ng matindi ang goddess. Lumipad si Lu Piao. Nilapitan ng ating bida ang bumagsak na si Lu Piao. Masyadong malakas. Ang pangalan niya ay Yuyan. Siya ay isang espiritual na diyosa ng sangkatauhan. Napakaraming taon na siyang nabubuhay, at siya ay isang eksperto na nakahigit na sa legend rank. Ang problema lang ay nabasag ang kanyang banal na. Kislap at nawasak ang kanyang banal na anyo. Ito ang kanyang bagong binuo na banal na anyo, kaya maliit siya. Isang Diyos, Diyosa, nakahigit na sa legend rank. Hello, lahat. Tulad ni Nieli, maaari ninyong tawagin akong Ate Yuyan. Isang ate na, napakaraming taon nang nabubuhay. Napalingon ang tatlo. Umupo ang goddess sa balikat ng ating bida. Kung ganoon, gaano kalaki ang iyong tunay na katawan, Ate Yuyan? Napangiti si Lu Piao. Pag-iisip. Habang nakaluhod silang lahat, nag-activate ang kapangyarihan ni Lu Piao. Ako rin ay isang tao noong una. Hindi ako kasing laki ng iniisip mo. Tulad ng iniisip ko, si Ate Yuyan ay isang espiritual na diyosa, kaya niyang makita ang mga iniisip ng kahit na sino. Iyon ang buod nito. Sige, susunod, kailangan nating gumawa ng isang bagay. Duzi, kayong 5 ay pumunta sa lahat ng mga merkado ng Glory City at bilhin ang lahat ng magagamit na demonyo spirit. Sabi ng ating bida, kumuha ka lang ng pera kay Ate Yang Zin. Sabi ni Duzi, walang problema.
Kailangan ko ang tulong ng iba para makakuha ng ilang mga hilaw na materyales. Nailista ko na ang lahat. Okay, sige, tara na. Umalis na silang lahat. Nag-iisip ang ating bida. Bakit mo kailangan ng napakaraming demonyo spirit? Sabi ni Nia Lee. Alam ba ni Ate Yuyan ang tungkol sa Demon Spirit Devouring Technique? Demon Spirit Devouring Technique. Parang narinig ko na ang tungkol dito, pero wala na akong maalala. Ang teknik na ito ay nagbibigay daan sa isang tao na mag-condense at mag-refine ng kanyang soul power sa pamamagitan ng pagkain ng mga demonyo spirit. Ito ay isang hindi karaniwang teknik na sumasalungat sa paraan ng langit. Mayroon din itong negatibong epekto sa hinaharap na pagsasanay. Ayaw ko ring gamitin ito maliban kung napipilitan ako. Pero ngayon, dahil nakaharap sa krisis ang Glory City, wala akong magagawa kundi gamitin ang lihim na teknik na ito. Ang mga bagay sa hinaharap ay kailangang harapin sa hinaharap. Anuman ang presyo na kailangan kong bayaran, dapat kong protektahan ang Glory City ngayong pagkakataon. Dahil napagdesisyonan mo na, hindi na kita pipigilan. Ang mga tao sa Glory City ay mga miyembro rin ng aking human tribe. Kung may isang malakas na kaaway na sumalakay, ibibigay ko rin ang lahat ng aking makakaya para protektahan ang Glory City. Salamat, Ate Diyosa. Mayroon din akong isang bagay na kailangan kong gawin. Ipinakita ang Luchuan na nagliliyab na apoy. Makikita ang mga gamit panggawa ng armas. Habang may ginagawa ang ating bida. Patuloy sa paggawa ang ating bida. May ginagawa siyang bilog. Ito ay isang bilog na glass. Ano ang layunin mo sa paggawa nito? Ito ay isang Dragon Soul Stone na binili ko sa Dark Prison Realm. Siyempre, may mga gamit ito. Nag-transform sa Food Panda ang ating bida. Hinawakan niya ang kanyang ginawang bilog na glass. Gumamit siya ng Dark Law. Inilagay niya ito sa bilog na kanyang ginawa. Sabi ng goddess, ang batas ng kadiliman. Muli, nilagyan niya ito ng Light Law. Ang aking Fang Panda Demon Spirit ay na-fuse sa mga batas ng kadiliman at liwanag, kaya kapag ginagawa ko ang Yin Yang Blast, maaari itong maabot ang antas ng isang legend rank technique. Pero ang bilis ng paglalakbay ng teknik na ito ay masyadong mabagal, na ginagawang imposible na matamaan ang isang legend rank expert. Kaya pinino ko ang mga Dragon Soul Stone sa mga sisidlan na tulad nito. Tinataka ng dalawang uri ng kapangyarihan ng batas sa loob, at ginagamit ang sisidlan para panatilihin silang magkahiwalay. Ang dalawang uri ng batas ay mabilis na maghahalo, at magbubunga ng napakalaking enerhiya, at bubuo ng isang malakas na pagsabog. Dahil maliit ang espasyo sa loob ng mga Dragon Soul Stones, ang kapangyarihan ng pagsabog na ito ay maaaring maging ilang dosenang beses na mas malakas kaysa sa Yin Yang Blast. Namangha ang goddess. Nawawala na ang init ng mga ginawa ng ating bida. Naging parang mga bato na lang ito. Magdagdag ng ilang mga ron, at tapos na. Tawagin nating Dragon Burst Bomb. Patuloy lang sa kanyang ginagawa ang ating bida. Magpapatuloy ako sa paggawa ng marami. Ipinakita ang usok na kanyang ginagawa. Napabuntong hininga ang ating bida sa pagod. Sa lahat ng materyales na mayroon ako, nakagawa ako ng higit sa 60 piraso. Naubos na ang aking lakas. Kailangan kong umasa sa pag-inom ng napakaraming elixir, pati na rin ang pagsipsip ng kapangyarihan ng batas sa paligid. Oras na para magpahinga, oras na para magpahinga. Hintayin kong bumalik sila. Nakaraan na ang 2 araw. Tapos na akong mag-ayos. Halika, kayong 10, umupo sa mga bakanteng pwesto. Xiao Yu, pasok ka rin. Maya-maya, gagawin ko ang Demon Spirit Devouring Technique. Ang aking Fang Panda ay patuloy na kakain ng mga demonyo spirit na inihanda. Sa bawat pagkain nito ng isang demonyo spirit, magiging mas malakas ang aking Fang Panda, at sa parehong oras, magkakaroon ng malaking halaga ng enerhiya na lalabas. Sa isip ng goddess, ganoon kataas ang antas ng mga rune. Ang lahat ng kapangyarihan ng batas at soul energy na ito ay tatatakan sa aking array.
Maaari kayong magtuon ng lubusan sa pagsipsip ng enerhiya na ito. Pagkain ng mga demonyo spirit. Kaya pala gusto mong bilhin ang napakaraming demonyo spirit. Ang pagkain ng napakaraming spirit sa isang pagkakataon. Kung mayroong anumang pagkakamali sa paggawa ng isang teknik na tulad nito, huwag kang mag-alala, kaya kung tiisin ito. Ngayon, nakaharap sa krisis ang ating tahanan, kaya bakit mag-aalala tungkol sa personal na pagkawala? Habang nakikinig silang lahat, nag-release na ng aura ang ating bida. Nagsisimula na sila. Ramdam ng goddess ang lakas. Talagang kaya niyang i-activate ang ganito karaming kapangyarihan. Dahan-dahan nagtatransform ang ating bida. Nakapag-transform na siya sa food panda. Roar! Bakit ang laki? Patuloy ang ginagawa ng ating bida. Lumabas ang spirit ng food panda. May lumabas sa array na ginawa ng ating bida. Hugis itong pagong. Lumapit ito sa food panda. Tuwang-tuwa ang food panda. Kinuha ito ng mabilisan. Sabay kinain. Makikita agad ang epekto nito sa ating bida. Patuloy na nag-release ang ating bida ng matinding aura. Talagang naglalabas ito ng napakalakas na soul energy. Whoosh! At isa pa. Ang kapangyarihan ng batas, mas lumalaki pa ang soul ocean ng ating bida. Pagsigaw ng food panda, maraming lumabas, na nanggaling sa array. Nakita ito ng food panda, dali-daling pinagkakain ang kanyang mga nakikita. Patuloy na lumalaki ang soul ocean. Tuloy-tuloy din ang pagkain ng food panda. Naririnig ang ingay na nanggagaling sa array. Nia Lee, 3-star black gold rank. Patuloy na kumain. Ang paglaki ng Fanged Panda ay mas mabilis, dahil direktang kinakain nito ang mga demonyo spirit na antas black gold. 3-star black gold rank. Samantala, ang iba ay sumisipsip ng ilang daang libong demonyo spirit sa pamamagitan ng soul energy na pinino ni Nelly, pati na rin ang kapangyarihan ng batas na hinigop ng array. Ang kanilang mga antas ng pagsasanay ay mabilis ding tumataas. Pagkaraan ng isang araw, tumaas ang pagsasanay ng lahat ng hindi bababa sa isang star. Pinakita ang buwan habang nakikita rin ang liwanag na nanggagaling sa array. Ano ang nangyayari? Sabi ni Lord Yemo. Napakataas na dami ng enerhiya. Ano ang ginagawa ng mga batang ito? Malamang, ang batang iyon na si Nia Lee ay nakahukay ng bagong hanay ng mga rune mula sa kung saan. Dagdag pa ng City Lord, mula sa hitsura ng matinding aura na ito, dapat nagkultiba sila. Ang mga rune sa array na ito ay hindi ko maintindihan. Ang master ni Nia Lee na sinabi mo ay talagang isang walang kapantay na eksperto. Nagtanong ang City Lord, nararamdaman mo ba ang kanyang presensya? Sumagot si Lord Yemo. Hindi, kahit nagamit ang kakayahan ng ama na makaramdam, hindi siya matunten. Noong nakaraan, noong pananalaki ng Demon Beast Horde, nakita ko rin ang kanyang malakas na teknik. Sabi ng City Lord, nakatayo siya sa tabi natin sa ating laban. Sa tulong ng Master na iyon, mas malaki ang pagkakataon natin sa ating paparating na paghaharap sa Woogie family. 5 araw ang lumipas. Nia Lee, Black Gold rank na 2 star. Ang Fanged Panda ay nagsisimulang maging medyo hindi masunurin. Fanged Panda, Black Gold rank na 5 star. Kapag ang lakas ng isang demonyo spirit ay masyadong mataas kaysa sa demonyo spiritualist, may posibilidad na makatakas ang demonyo spirit. Pero ang isang Fanged Panda na antas Black Gold ay hindi pa rin sapat para harapin ang paparating na krisis. Hindi ko pa mahihinto ang pagkain. Ang puno ng ubas sa aking soul ocean ay nag-uugnay sa Shadow Demon at Fanged Panda Demon Spirit sa lahat ng oras, at kaya rin itong sumipsip ng enerhiya. Magagamit ko ba ito para pigilan ang Fanged Panda? Idirekta ang lahat ng enerhiya mula sa labas. Sa puno ng ubas, makikita ang ugat ng puno sa soul ocean ng ating bida na nakakabit sa food panda. Sumuko ka na ba? Habang kaya ko pa itong kontrolin, dapat kong samantalahin ang pagkakataon para magpatuloy sa pagkain at itulak patungo sa Legend Ramp. Ang array na ito ay makakayanan pang tumagal ng 2 buwan pa.
Maaaring may sapat pang oras. May napansin ang matanda sa kalangitan. Bakit nagdilim ang langit? Biglang dumilim ang kalangitan. May pinakita ang pakpak. Nagsalita ito na ang Glory City. Tumawa ito. Tulad ng sinabi ni Yehan, ito ay isang mayaman at matabang lungsod. Napakagandang mga mapagkukunan, pero isa lang ang kanilang legend rank. Talagang ngumingiti sa atin ang langit. Mukhang ang lungsod na ito ay nakalaan na para mahulog sa kamay ng aming Woogie family. Ang kaaway ay sumasalakay. Lahat ng sibilyan, umatras sa loob ng Grand Array. Sa mga underground tunnels, dili galing pumasok ang isa. Nakababa na ito sa ilalim ng tunnel. Lahat ng tao sa lungsod ay mabilis na tumakas sa kaligtasan ng mansyon ng City Lord. Lumamig ang paligid. Napansin ito ng kalaban. Ipinakita ang puwersa ng Glory City na pinapangunahan ni Lord Yemo. Mga kaibigan mula sa Woogie family, kung narito kayo para bisitahin ang aming Glory City, natural na tatanggapin namin kayo. Pero kung narito kayo para magdulot ng gulo, inalis ang lock ng kapa ni Lord Yemo. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Kapag hindi ka na nakabalik ng buhay, nagsalita ang kalaban. Iniisip mo bang imbitahin kami bilang mga panauhin? Depende yun kung kwalipikado ka para gawin iyon. Tumingin ng matalim si Lord Yemo. Sa isip ni Lord Yemo, isa lang ang legend rank. Ang alon na ito ay isang advance party lang. Ikaw siguro ang legend rank na sinabi ni Yehan. Sige, labanan mo ako, woman. Tingnan natin kung kwalipikado ka. Mabilis ang sumugod ang kalaban. Napansin agad ito ni Lord Yemo. Agad siyang nag-transform sa beast form. Gumawa ito ng malakas na pagsabog. Makikita ang napakaangas na full transformation ni Lord Yemo. Celestial Feather Asterisk Holy Bird. Nakatingin lang si Lord Yemo sa kalaban. Sabi ng kalaban, ikaw ay nasa pinakamataas na antas ng legend rank din. Kagiliw-giliw, mabilis na sumugod, si Lord Yemo. Gumawa ito ng pagsabog, tuloy lang sa pag-atake si Lord Yemo. Habang pinapanood ng City Lord ang nangyayari, ito ang kapangyarihan ng pinakamataas na antas ng legend rank. Nawasak, nag-crack ang espada ng kalaban. Ang kapangyarihan ng batas, talagang minamaliit kita, tanggapin mo ito. Napansin ito ni Lord Yemo. Bigla itong gumalaw ng mabilis. Papalapit na si Lord Yemo sa kalaban. Tinamaan ng kalaban sa ginawa ni Lord Yemo. Lumipad ng malayo ang kalaban. Makikita ang pagbulusok ng kalaban pababa. Ang kalaban ay malapit na bumagsak sa lupa. Napigilan ng kalaban ang pagbagsak. Hindi ko akalain na mas malakas ka kaysa sa akin kahit na pareho tayong nasa pinakamataas na antas ng legend rank. Pero, sa iyo lang. At isang batang bagong nakarating sa legend rank. Napalingon ang City Lord. Ha, walang paraan na makalaban ka sa aming Woogie family. Mayroon kaming 3 demigod rank at 12 dosenang mga eksperto na antas alamat. Kapag dumating na ang aming pangunahing hukbo, mababalasa ang Glory City sa lupa. May napansin si Lord Yemo. Pero, hindi na kailangang gumawa tayo ng ganitong karahasan. Maaari kong bigyan kayo ng pagkakataon. Sumuko ka ngayon, at ibigay mo sa amin ang Glory City. Marahil ang iyong mga tao ay magkakaroon pa rin ng ilang pag-asa na. Natigilan ang kalaban sa pagsasalita at nanginag ang buong katawan. Nag-release ng matinding aura si Lord Yemo. Sigaw na sabi ng kalaban. Ikaw, Woogie family, kung gusto ninyong makipaglaban tayo. Sabi ng kalaban. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ang kalaban ang sumigaw ng napakalakas. Narinig ito sa buong kabundukan. May napansin si Lord Yemo. Naririnig ang ingay na nanggagaling sa malayo. Makikita na dumating na ang maraming kalaban. Nakita ito ni Lord Yemo. Tumingin siya sa City Lord. Agad naman itong naintindihan ng City Lord. Nagmadali nang umalis ang City Lord. Makikita ang mabilis na pag-alis ng City Lord. Fair na, ihanda natin ang Snow Wind Spiritual God. Okay,
Mabilis na rin nagsyalisa ng iba habang naiwan na lang si Lord Yemo. Napakataas ng tingin mo sa iyong sarili. Tumawa ang kalaban. Hindi ka nasisikatan ng araw. Kung hindi ko papatayin si woman ngayon, wala na akong pagkakataon na gawin iyon. Gumawa ng handsail si Lord Yemo. Kasabay niya ang maliliit na parang karayom ng mga yelo sa pagsugod. Ipinakita ang mga yelong lumilipad. Isang demonyo spiritualist's technique. Kaya pala itinatago mo ang iyong lakas sa lahat ng oras. Masyadong minamaliit mo ako. Gumawa ng pag-atake si Lord Yemo. Talaga bang sinusubukan mong saktan ako sa pag-atake na iyon, matandang unggoy? Sinugod ng kalaban ang mga maliliit na yelo. Nasira ang mga yelo. Diretso lang ang kalaban. Napansin ito ni Lord Yemo. Malapit na ang kalaban. Tinamaan si Lord Yemo. Pag-aalalang sigaw ng matandang Yeshu, Lord Yemo. Nakatingin lang si Lord Yemo. Ngumiti siya. Nang inag ang kamao ng kalaban. Isang protective shield. Kumumpas siya ng daliri. May napansin ang kalaban. Tumingin ang kalaban sa itaas. Bigla siyang naging yelo. Gagawa ng pag-atake si Lord Yemo. Ang mga lumalabag sa kabanalan ng aking Glory City ay hindi maaari. Patuloy ang pag-atake. Maglaho ka na. Samuka ng dugo ang kalaban. Tumalisik ito ng malayo. Sigaw na kalahi nito. Woman. Narito na sila. Lumipad ng mabilis si Lord Yemo. Iniisip mo pa ring makatakas matapos na masaktan ang isa sa amin. Tapusin siya. Mabilis na lumilipad si Lord Yemo. Bumalik na siya sa human form. Okay, ang mga sibilyan ay nakabalik na sa loob ng array. Lalabanan natin sila sa mansyon ng City Lord. Habang humahabol ang maraming kalaban, biglang nang inag ang mga katawan nito. Ang array na ito ay medyo kakaiba. At isa pa, hindi tayo nakakita ng kahit isang tao sa ating pagpunta rito. Mas mabuting mag-ingat tayo. Ano ang dapat ikatakot mula sa isang array na ginawa ng mga hamak na tao? Fair na, magkasama tayong sumugod. Okay, suck. Mga legend rank, sumunod kayo sa akin. Pumasok na ang mga kalaban sa array. Ang array biglang nag-activate. Makikita ang City Lord. Nasa gitna siya ng array, ang City Lord na ang nag-activate nito. Nagulat ang kalaban. Mga demonyo spirit. Makikita ang malalakas na halimaw. Talaga bang iniisip mong matatalo mo kami gamit lang ang ilang libong black gold demonyo spirit? Fair na, mga kapatid. Sumugod na rin ang mga kalaban. Nilalabanan ng mga kalaban ang mga halimaw sa array. May mali. Malinaw na mga black gold demon beast lang sila pero nagawa nilang pigilan tayo dito. Damn it, ano ba ang bagay na ito? Hindi pa ako nakakalabas sa Netherrealm mula nang ipanganak ako, hindi pa ako nakakakita ng array. Sumugod ang dalawang halimaw sa kalaban. Ikaw ang nanguna sa pagpasok dito. Ngayon ay wala ng mga legend rank sa aming pangunahing unit. Walang duda kung bakit ang matandang iyon ay nagmamalaki. Si Lord Yemo. Tapos na kayo ngayon. Nakaanta si Lord Yemo sa mga papasugod na kalaban. Pinagsasapak ni Lord Yemo. Ang 10,000 Demon Spirits Array. Ito ba ang naitala sa misteryosong teksto na iyon? Naging yelo ang iba. Pinipigilan ng lahat ng mga eksperto na antas alamat. Ang kapangyarihan nito ay talagang lampas sa aking inaasahan. Ayon sa sinabi ni Yezang, siniyali ang nag-decode ng mga diagram na iyon. Sa pagkakataong ito, ang apo sa batas ang karapat-dapat sa karamihan ng papuri. Buwizat, kung hindi tayo lalabas dito ng Mad-Alien, mapapawi ang ating hukbo ni Yemo. Gumawa na ng handsail ang City Lord. Dahil narito ka na, maglaban na tayo ng maayos. Nagulat ang mga kalaban, mas lumakas na ang mga halimaw na nanggaling sa array. May nanunood. Dahil ang laban sa lungsod ay napakasigla, hindi ba'y makikialam tayo? Ang pagpapakita ng ating mga mukha ay magdudulot lamang ng mas maraming problema sa Glory City. Kung ang Woogie family ay magkakaroon ng conclusion na hindi nila kaya ang Glory City ng mag-isa, maaaring isang alyansa ang darating sa susunod.
Ang isang napakagandang lugar ay hindi dapat mahulog sa kanilang mga kamay. Tayo, mga tao, dapat kumain. Ibig kong sabihin, magkaisa. Habang nangyayari ang labanan, patuloy lang ang ating bida sa kanyang ginagawa. 11 eksperto na antas alamat. Ang kapangyarihan ng 10,000 Demon Spirits Array ay dapat sapat para pigilan sila. Tumingin sa gilid ang ating bida. Pinakita si Zion. Walang naaapektuhan sa labanan. Iyon ay isang ginhawa. Kung ang kanilang pagsasanay ay mapipigilan, magiging sakuna iyon. Dahil ang mga eksperto na antas alamat ng Woogie family ay hindi nakakasali sa labanan ngayong pagkakataon, ang iba ay dapat na nagdurusa ng malaking pagkalugi. Hindi sila susuko ng madali. Hindi magtatagal bago sila maglunsad ng pangalawang pagsalakay. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalakas ng ating sariling lakas ng mas mabilis hanggat maaari ay magkakaroon tayo ng sapat na kapital para harapin ang susunod na krisis. Gumalaw ang space ring ng ating bida. Lumabas na ang espada. Ang Thunder God's Meteorite Sword ay lumabas din para sumipsip ng nagniningning na enerhiya. Ang Thunder Sword ay kumonekta agad sa array. Mabilis na kumukuha ng aura ang espada. Ang dami nitong sinisipsip. Ang enerhiya sa loob ng array ay hamina. Walang magagawa. Kailangan kong patuloy na pakainin ang Fang Panda ng mas maraming demonyo spirit. Nagpatuloy ang ating bida sa pag-absorb. Sa pag-absorb ng ating bida, nag-react ang espada. Nagulat ang ating bida. Ito ay ang aking kamalayan. May lumabas na kidlat. Malapit nang mawala ang ating mga puwersa. Paano natin ito ipapaliwanag sa patriarka kapag nakabalik na tayo? Wuyu, gamitin ang Forbidden Divine Scarlet Blood Technique. Pero, kung gagawin ko iyon, ako ay. Kung hindi mo pa rin ito gagawin, huli na. Iniisip mo pa bang gumawa ng nakakatawa? Gagawa na naman ng pag-atake ang City Lord. Gumawa siya ng handsill. Itinaas mo ang kanyang mga kamay. Biglang lumipad pataas ang mga halimaw. Ang lahat ng demonyo beast ay nagtitipon doon. Ganoong kapangyarihan, at patuloy itong lumalakas. Makikita ang malaking bundok. Sumigaw ng malakas ang City Lord. Bumabagsak ito sa atin. Napansin ito ng isang nakalaban. Bigla itong sumugod sa malaking bundok. Sasalubungin niya ito ng pag-atake. Makikita ang kalaban na papalapit na sa malaking bundok. Makikita kung gaano kaliit ang kalaban. Nakita ng iba ang ginawa ng kasamahan nila. Makikitang hirap-mahirap ang samalaw ng malaking bundok. Hindi. Tumakas, mabilis. Nagmamadaling umalis ang mga kalaban. Habang ang samalaw ay hirap na. Habang nakatingin ang mga kasamahan ng kalaban. Maririnig ang hiling sigaw ng samalaw sa malaking bundok, bumulusok na pababa ang bundok. Biglang naglaho ang samalaw sa malaking bundok. Ikinambas na pababa ng City Lord. Makikitang tumama na sa lupa ang malaking bundok. Nakatingin si Lord Yemo sa nangyayari sa array, habang may sikol-sikol ito na kalaban. Napawi ba sila? May tumutunog sa malaking bundok. Hindi. Bakit tatlo lang sa kanila ang nawala? May sumabog sa malaking bundok. Mabilis na lumipad ang kalaban na gumamit ng kakaibang teknik. Sumunod ka sa akin. Mabilis na lumipad ang kalaban habang nilagpasan ang mga halimaw na nanggaling sa array. Ang mga Black Gold Demonyo Spirit ay hindi na siya mapipigilan. Gumawa ulit ng handsill ang City Lord. Bumuo ito ng malaking kamay. Saan ka ba pupunta? Napansin ito ng kalaban. Agad itong naglabas ng aura hanggang sa kanyang makakaya. Gumawa ito ng espada. Susubukan itong atak ang malaking kamay. Tumama na ito sa malaking kamay. Nabutas ng kalaban. Damn it! Bigla siyang naglabas ng isang malakas na pagsabog na lampas sa legend rank. Makikitang nakalabas na ang mga kalaban sa sakop ng array. Nawala na ang teknik na ginawa ng isang kalaban. Agad itong nawalan ng malay. Biglang may sumaliwagad na kasamahan nito. Umatras. Lahat ay umatras. Mabilis, umatras. Umatras. Lumingon ang kalaban.
Ngayon, natalo ang aming Woogie family dahil sa mapanlinlang na taktika ng Glory City, pero ang sama ng loob na ito ay babayaran ng buo sa darating na panahon. Ang array na ito ay makakapagligtas sa inyo sa ngayon, pero hindi kayo protektahan nito magpakailanman. Sa susunod, ihahandog ko ang bawat isa sa inyo bilang isang handog ng dugo para samahan ang aking mga kapatid sa kamatayan. Sa pagkakataong ito, tinuturuan lang namin kayo ng leksyon. Naglakas loob ka pa ring bumalik. Sisiguraduhin kung mamamatay kayong lahat dito. Kung iniisip mong lamunin ang Glory City, magpatuloy ka at sugurin kami kung sapat ka ng malakas. Makikitang nakalayo na ang mga kalaban. Tumakas na sila. Lord Yemo, huwag habulin ang isang nakasukol na kaaway. At isa pa, mayroon pa rin silang 7 legend rank. Magtuon ka muna sa pagtulong sa mga nasugatan. Aayusin ko ang ibang mga bagay. Sabi ni Lord Yemo, sa pagkakataong ito. Sila lang ang kanilang advance party. Sabi ng City Lord, maaaring natalo sila ngayong pagkakataon, pero natatakot akong hindi na magiging madali sa susunod. Sabi ni Lord Yemo, pero, para maorganisa nila ang susunod na pagsalakay ay aabutin sila ng hindi bababa sa 2 buwan. Mayroon pa tayong oras para maghanda. Kahit na nagawa nating talunin sila ng mabilis ngayong pagkakataon, ang mga lihim ng Glory City ay nahayag na. Ang 10,000 Demon Spirits Array ay malamang na hindi na magiging epektibo. Sa kasalukuyan, sa 15 lungsod sa Netherrealm, ang Dark Guild at ang Woogie family lang ang nakakaalam tungkol sa pag-iral ng ating Glory City. Malamang na itinuturing na nila tayong kanilang pag-aari. Dahil dito, hindi nila ibinunyag ang impormasyon tungkol sa atin sa ibang mga paksayon. Kailangan nating gamitin ang lahat ng ating makakaya para talunin ang Woogie family. Tungkol naman sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. Maaari lang nating pag-usapan iyon mamaya. Ipinakita ang espada at ang ating bida. Ang aking kamalayan ay tila pumasok sa isang uri ng panloob na mental space sa loob ng Thunder God's Meteorite Sword. Thunder. Oh, mukhang mayroong isang bagay na nakatago sa loob ng kawalan na ito. Titingnan ko, sa lalong madaling panahon, makakadaan ako sa kidlat na ito. May papalapit na kidlat. Tinamaan ang ating bida. Aray ko, dapat kong iurong ang aking kamalayan kaagad. Oras na para tumakas. Natigilan ang ating bida. Hindi. Hintayin mo, tinamaan ng isang kidlat. Tinamaan ng 3. At paulit-ulit na tinamaan ng kidlat ang ating bida. Hindi ko maibabalik ang aking kamalayan. Bakit ako kinukuryente ng aking sariling espada? Aray, sa ganitong karaming kidlat, kung ang lahat nito ay tatama sa aking Soul Ocean. Pumasok na ang kidlat sa puno sa loob ng Soul Ocean ng ating bida. Ang kidlat ay hindi sumire sa aking Soul Ocean, kundi nasipsip ng puno ng ubas. Ang puno ng ubas na ito ay talagang kaya nitong sumipsip ng anumang uri ng enerhiya. Sige na, makikita ang maliliit na kidlat sa kailanjitan. Ang enerhiya sa paligid ay naging agresibo. Kailangan kong tawagin ang aking demonyo spirit para makalaban dito. Ipinakita ang kani-kanilang mga demonyo spirit. Ipinakita silang lahat, habang may nagbabago sa mga kidlat. Pinakita ang espada. Ito, paano nangyari ito? Ang rune array ay nagbabago sa sarili. Ang enerhiya na nagmumula sa espadang ito ay mas dalisay at mas matindi kaysa sa kapangyarihan ng batas. Ano ba ito? Nag-iisip ang goddess. Habang nakatingin sa espada, ngayon ay naaalala ko na. Hindi ba ito ang Lightning Spiritual God's Meteorite Sword? Iyon ay isang misteryosong armas na hindi kayang hawakan ng Lightning Spiritual God. Nawala ito matapos mamatay ang Lightning Spiritual God. Sino ba ang mag-aakala na nasa pag-aari ni Nieli ito? Ang mga rune sa array ay nagbago na sa isang bagay na ibang-iba. Dapat ko bang gisingin sila? Oh, tumusok ang espada sa lupa. Nagbago na naman ito. Pinakita ang ating bida sa gitna ng array. Nag-release na naman ang array ng aura. May naramdaman ang ating bida.
Nagkaroon ng mga crack ang kanyang soul ocean. Ano ang nangyayari? Ang kidlat na ito ay hindi nasisipsip. Nagsisimula na itong maging ligaw. Saan ba ito pupunta? Ipinakita si Zion. Bakit lumitaw si Zion sa kabilang dulo ng aking soul ocean? Maaari bang ito ang ating mga hangarin na nag-uugnay sa isa't isa? Pinakita na nagdudugtong ang mga kidlat, habang chill lang si Lupiao. At ang ating bida ay busy sa kanyang ginagawa. Ang lahat ng ating mga soul ocean, nag-uugnay na sa isa't isa. Sa paanuman, ang array na ginamit para ihanda ang Demon Spirit Devouring Technique ay nag-trigger ng isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa loob ng Thunder God's Meteorite Sword. Ang ating mga soul ocean ay napapaloob sa isang mas malaking soul ocean. Ang lahat ng kidlat na ito ay bumuo ng isang array sa loob ng soul ocean. Napakaganda ng teknik na ito. Ang gumawa nito ay dapat na mayroong isang napakatalino na pag-unawa sa soul ocean. Sige na, boom! Nawawala na ang array. May kumalay na sila. Niyali, nilagay ng ating bida ang espada sa kanyang likod. Sabi ni Zion, nararamdaman mo ba ang ating mga soul ocean? Mukhang nag-uugnay na ang ating mga soul ocean. Paliwanag ko. Ang Thunder God's Meteorite Sword na ito ang nag-uugnay sa ating mga soul ocean. Ang ating 11 soul ocean ay napapaloob sa isang mas malaking soul realm. At sa totoo lang, ito ay isang array na nabuo ng mga rune sa loob ng ating mga soul ocean. Dahil dito, kaya nating i-activate ang soul energy ng bawat isa, at kaya rin nating ibahagi ang ating soul energy sa iba. Ang resonance sa pagitan ng ating mga kaluluwa ay nagbunga rin ng ilang mga kamangha-manghang epekto. Halimbawa, hanggat nasa iisang realm tayo, mararamdaman natin ang presensya ng bawat isa. Kung ang isa sa atin ay nasa panganib, agad na mararamdaman ng iba. Kapag tumaas ang antas ng soul ocean ng isang tao, palalakasin din ito ang soul energy ng iba. Mayroon pa bang ganoon? Ipinapalagay kong nararamdaman ng lahat ang pagbabago sa kanilang mga soul ocean. Kung kaya nating ibahagi ang ating soul energy sa labanan, makakapag-activate ang bawat isa ng antas ng soul energy na higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kanilang sarili. Siyempre, ang dami ng soul energy na ginagamit ay magiging 12-dosenang beses din. Ito, talagang hindi ka panipaniwala, pero ang core ng array ay nasa aking soul ocean pa rin. Kaya kapag inililipat ang enerhiya, dapat itong dumaan sa akin. Kaya ko ring putulin ang koneksyon sa sinuman. At kapag namatay ako, masisira ang soul array na ito. Sa anumang paraan, ngayon kapag magkakasama tayong magkultiba, ang bilis ng pagtaas ng ating kapangyarihan ay magiging hindi kapanipaniwala. Ang aking kapangyarihan ng batas ay muling bubuo rin ng soul ocean ng bawat isa sa proseso. Sa lalong madaling panahon, makakapasok ang lahat sa realm ng Black Gold Ramp. Oh, kapag ganoon ang paraan ng pagsasabi mo, naiintindihan ko na ngayon. Sinasabi mong hindi na ako mag-aalala na mahigitan ako ng inyong lahat sa pagsasanay, hahaha. Well, talagang masama iyon. Dahil kung magiging tamad ka at magiging pasanin sa lahat. Palalabas kita. Maganda iyon, kahit na pagdating sa labanan, mapaparami ang lakas ng bawat isa. Pero ang pagkaubos ng ating soul energy ay magiging mas malala rin. Kung hindi ito kontrolado ng maayos, maaaring mauubos ang ating soul energy ng maaga. Ang mga teknik sa labanan tulad ng aking yin-yang blast ay hindi na dapat gamitin ng basta-basta. Kahit na mayroon tayong array na ito, hindi dapat tayong magpahinga sa ating mga pagsisikap. Sa panahong ito nang nagkultiba tayo, sinakop ng Woogie family ang Glory City. Ang maganda ay hindi nila ipinadala ang marami sa kanilang mas malalakas na eksperto, at natalo sila sa atin. Kailangan nating maabot ang legend rank ng mas mabilis hanggat maaari, tanging noon lang natin mapoprotektahan ang Glory City. Ipinakita si Yehan, Panipi.
At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.